Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ngayon ang na-connect ko na mga dots na pagdugtong kong pangyayari na nung nakaraang halalan last year, merong ginawang panlalamang ng kampo ng BBM over sa kapwa niya kandidato. I don't know kung matatawag ba itong pandaraya. But then, ang term ko dyan is panlalamang. Hindi siya patas lumaban. Okay, so makikita nyo si BBM last year, mapili siya sa mga media networks na mag-interview sa kanya. GMA, basta mga mainstream media, hindi niya pinagbibigyan. Ang palagi lang niyang pinagbibigyan yung SMNI. Okay, ako naman, tuwan-tuwa ako sa SMNI dahil tingin ko talagang patas lang. But ngayon, kita ko na may panlalamang. I don't know kung pandaraya ba. Okay, ito sa post ni Sas Sasut, inamin niya na binabayaran siya noon ni Attorney Liza Raneta Marcos ng 100,000 per month consultancy fee. So ano yung trabaho ni Sas Sasut? Bakit siya binabayaran ng 100,000 pesos per month? Siya po yung nagturo kay PBBM about foreign policy matters. Kasi ito po ang field of specialization ni Sas Sasut. Okay, so no wonder na sa mga SMNI debates noon, nandyan palagi si Sas Sasut. At kung makita, as far as I remember, napakaganda ang mga sagot ni BBM as a candidate pagdating sa mga foreign policy questions. Ang matandaanan ko, yung New World Order. Mahirap na tanong yon. Kailang nasagot ng gusto ni BBM. So, ngayon, connecting the dots, yung consultancy fee na 100,000 per month bayad kay SAS, lumalabas merong may sabwatan ang panelist at saka doon sa kandidato. O, di ba panlalamang yun? But anyway, sino man lang ang pumayag na makadebate ni BBM sa SMNI, yung mga big time candidates wala. Kasi naramdaman nila siguro na hindi patas. Kaya yun, sina Avila, sina Norberto Gonzales, sino pa yung leftist na kandidato, meron pang isa, 5 lang sila eh. So of course, nilampaso ni BBM yung kanyang katunggali kasi meron siyang advanced questions. Grabe. At may post si SAS mga 6 days ago. Sabi niya doon na hiyang-hiya siya sa kanyang sarili, sa kanyang nagawa, pagtulong, pagkapanalo ni BBM papuntang Malacanang. Sabi niya, hindi ko kailangan ng inyong forgiveness or awa. Hindi ako humihingi. Hiyang-hiya lang ako sa aking sarili dahil natulungan ko na manalo ang isang kandidato na yun pala pahihirapan ang taong bayan. Parang ganon yung punto niya sa kanyang post. Maalala ko, saan ba yun? Cavite ba yun? Yung graduation ceremony na si SAS ang guest speaker
mga high school. Tapos nung nalaman ng organizer o may-ari ata ng eskwelahan na si SAS ang guest speaker, pinatayan nila ng ilaw, halos yung eskwelahan, they did everything para hindi magsalita si SAS doon sa graduation ceremony. But then, doon mo makita yung commitment ni SAS na tulungan si BBM. Kaya kahit wala na siyang mikropono, na pinatay ng ilaw, nagsalita pa rin. Kasi meron palang ganito, 100,000 per month, malaking sweldo na rin yon, consultant siya, kaya tuloy pa rin siya. Kaya ako nung una, bilib na bilib dito kay SAS. But ngayon, inaamin niya na yung kanyang kamalian sa pagsuporta kay BBM. Okay. Ito naman si Maharlika, nabanggit din niya na nung in-interview niya si BBM, ang requirement daw ni BBM is kailangan niya ng advanced questions. Magkaibigan pa sila noon. Di binigyan niya ng advanced question si BBM. Kaya, pagdating na sa actual interview, yun. Maganda ang sagot dahil pinag-aralan na eh. So, dito sa SMNI, parang ganun din. May coaching. Kasi ang panelist, yun ang consultant ni BBM, nagtuturo about foreign relations. Malala nyo yung Machiavellian question ni Professor Clarita Carlos. Baka ganon din yun. Baka may usapan din yun. Haka-haka na lang kasi nung nanalo na si BBM, di ba? Bigla na lang kinuha na security advisor itong si Professor Carlos. O baka ganon din ang nangyari. Yung Machiavellian na ang ganda ng sagot. Kaya ang daming bumibilib kay PBBM noon, BBM pa, dahil sa galing niyang sumagot ng mga interview questions. Yun pala ay nako, may konting under the table na mga usapan. Anyway, last topic ko na ito kay SAS. Sinimulan niya ng ibulgar yung nalalaman niya tungkol kay First Lady Lisa tungkol sa gobyernong ito. Nakikita ko, delikado na rin ang kanyang kalagayan. Kaya, napag-alaman ko, wala siya sa bansa ngayon. According sa isang vlog na, kaninong vlog pa yun, kay Princess Maui, pinanood ko yung kanyang vlog, nasa China pala si SAS. So, nabanggit lang ni Princess Maui na parang nag-aaral ng doctorate degree. But then, tingin ko yon is nagpa-safety na rin. Mahirap yung ganyan, yung banggain mo yung nakaupo ngayon. Para kang bumabangga ng pader. Kaya, yun na. Wala si SAS dito sa Pilipinas. Kasi, ang isang malaking dagok sa gobyerno na pasabog ni SAS, yung Department of Tourism na kapalpakan, yung kinopya o nagnakaw ng picture, ng video, yung Department of Tourism. Grabing kahihiyan na hindi lang si Secretary Frasco, kundi buong PBBM admin. So, balita, sinuhulan daw nila si SAS ng malaking pera para i-take down kaagad yung kanyang post. Kaya lang, hindi niya tinanggap. So, yun na, nagsimula na. Palaban na rin itong SAS sa SOT. Gumaya na siya kay Maharlika. Kaya ito na, kaabang-abang ang mga mangyari. Lalo na yung video na sinasabi niya na pag ipalabas niya itong malaswang video, nako, I don't know kung anong magiging reaksyon ng Malacanang. So, kung kailan niya yun ipapalabas, hindi natin alam. Abangan lang natin. So, ngayon, nasa China ngayon si SAS.
sana totoo yung nag-aaral lang siya ng kanyang doctorate degree, plus mabuti na rin yun para maging mas safety siya. Kung ano man ang binabalak sa kanya ng administrasyon ito, safety siya. Basta, one thing for sure, pinagtutulungan siya ng mga ensaymada vloggers na sirain ang kanyang credibility. But to me, napag-aralan ko na itong pagkatao ni Sas, parehas lang siya ni Maharlika na may pagmamahal sa bansa. Kaya nga, hindi nga siya, inaamin niya yung pagkakamali niya na hiyang-hiya siya sa kanyang sarili for supporting or for helping BBM win the presidency, at ngayon ito na yung resulta, naghihirap ang taong bayan.